sa pasahod ng kanilang Board of Trustees. Tingnan po natin ang mga allowances na tinatanggap nila. Umupo ka lang sa Board of Trustees at Board Committee meetings, 14 mil na. Aabot ng 98 mil ito kada buwan. May grocery incentive pa sila na 80 mil kada taon. Hindi lang yon. May mid-year bonus, productivity bonus, anniversary bonus, year-end bonus, at financial assistance. May Christmas bonus na, may additional Christmas package pa. Kada isa sa mga ito, 98 mil. Sa suma total po, aabot ang lahat ng 2.5 milyong piso kada taon sa bawat membro ng board, maliban sa pakotse, technical assistance at pautang. Uulitin ko po, lahat ng ito ay binigay nila sa kanilang mga sarili habang hindi pa nababayaran ang mga pensyon ng kanilang mga retirees. Pati po ang lamesa watershed ay hindi nila pinatawad. Para magkaroon ng tamang supply ng tubig, kailangan alagaan ang mga watershed. Sa watershed po, puno ang kailangan. Pati po iyon na dapat puno ang nakatayo, tinayuan nila ng bahay para sa matataas na opisyal ng MWSS. Hindi naman sila agad maaalis sa pwesto dahil kabilang sila sa mga midnight appointees ni dating Pangulong Arroyo. Iniimbestigahan na natin ang lahat ng ito kung mayroon pa silang kahit kaunting hiya na natitira, sana kusa na lang silang magbitayo sa pwesto. Pag-usapan naman natin po ang pondo para sa infrastruktura. Tumukoy ang DPWH ng 246 na priority safety projects na popondohan ng Motor Vehicle Users Charge. Mangangailangan po ito ng budget na 425 million pesos. Ang pinondohan po, 28 proyekto lang. Kinalimutan po ang 218 proyekto at pinalitan ng 70 proyekto na wala naman sa plano. Ang hiningin 425 million pesos, naging 480 million pesos pa. Lumaking lalo dahil sa mga proyekto sa piling-piling mga benepisyaryo lang napunta. Mga proyekto po itong walang saysay, hindi pinag-aralan at hindi pinaghandaan, kaya parang kabuting sumusulpot. Tapos na po ang panahon para dito. Sa administrasyon po natin, walang kota-kota, walang tompats, ang pera ng taong bayan ay gagastusin para sa taong bayan lamang. Meron pa po tayong natuklasan. 5 araw bago matapos ang termino ng nakaraang administrasyon, nagpautos silang maglabas ng 3.5 billion pesos para sa rehabilitasyon ng mga nasalanta ni Undoy at Pepeng. 86 na proyekto ang paglalaanan dapat nito na hindi na sana idadaan sa public bidding. 19 sa mga ito na nagkakalaga ng 981 million pesos ang muntik nang makalusot. Hindi pa nailalabas ang Special Allotment Release Order ay pirmado na ang mga kontrata. Buti na lang po ay natuklasan at pinigilan ito ni Secretary Rogelio Singson ng DPWH. Ngayon po ay dadaan na ang kabuuan ng 3.5 billion pesos sa tapat na bidding at magagamit na ang pondo na ito sa pagbibigay ng lingap sa mga nawalan ng tahanan dahil kina Undoy at Pepeng. Pag-usapan naman natin ang nangyari sa Napocor. Noong 2001 hanggang 2004, pinilit ng gobyerno ang Napocor na magbenta ng kuryente ng palugig para hindi tumaas ang presyo. Tila ang dahilan, pinaghahandaan na nila ang eleksyon. Dahil dito, noong 2004, sumagad ang pagkakabaon sa utang ng Napocor. Napilitan ang pambansang gobyerno na sagutin ang 200 bilyong pisong utang nito.
Ang nakala ng taong bayan na natipid nila sa kuryente ay binabayaran din natin mula sa kaban ng bayan. May gastos na tayo sa kuryente. Binabayaran pa natin ang dagdag na pagkakautang ng gobyerno. Kung naging matino ang pag-utang, sana'y nadagdagan ang ating kasiguruhan sa supply ng kuryente. Pero ang desisyon ay ibinatay sa maling politika at hindi sa pangangailangan ng taong bayan. Matapos pinagsakripisyo ay lalo pang pinahihirapan. Ganito rin po ang nangyari sa MRT. Sinubukan na naman bilhin ang ating pagmamahal. Pinilit ang operator na panatilihing mababa ang pamasahe. Hindi tuloy nagampanan ang garantyang ibinigay sa operator na mababawi nila ang kanilang puhunan. Dahil dito, inutusan ang Land Bank at Development Bank of the Philippines na bilhin ang MRT. Ang pera ng taong bayan ipinagpalit sa isang naluluging operasyon. Dumako naman po tayo sa pondo ng NFA. Noong 2004, 117,000 metric tons ang pagkukulang ng supply ng Pilipinas. Ang binili nila, 900,000 metric tons. Kahit ulitin mo pa na mahigit 7 beses ang pagkukulang, sobra pa rin ang binili nila. Noong 2007, 589,000 metric tons ang pagkukulang ng supply sa Pilipinas. Ang binili nila, 1.827 million metric tons. Kahit ulitin mo pa na mahigit 3 beses ang pagkukulang, sobra na naman ang binili nila. Ang masakit ito, dahil sobra-sobra ang binili nila, taon-taon nabubulok lang pala sa mga kamalig ang bigas, kagaya na nangyari noong 2008. Hindi po ba krimen ito na hinahayaan nilang mabulok ang bigas? Sa kabila ng 4 na milyong Pilipinong hindi kumakain ng 3 beses sa isang araw. Ang resulta nito, umabot na sa 171.6 billion pesos ang utang ng NFA noong Mayo ng taong ito. Ang tinapon na ito, halos pwede na sanang pondohan ang mga sumusunod. Ang budget ng buong hudikatura na 12.7 billion pesos sa taong ito. Ang conditional cash transfers para sa susunod na taon na nagkakahalaga ng 29.6 billion pesos. Ang lahat ng classroom na kailangan ng ating bansa na nagkakahalaga ng 130 billion pesos. Kasuklam-suklam ang kalakaran ito. Pera na naging bato pa. Narinig po ninyo kung paano nilustay ang kaban ng bayan. Ang malinaw po sa ngayon, ang anumang pagbabago ay magmumula sa pagsiguro natin na magwawakas na ang pagiging maluho at pagwawaldas. Kaya nga po, mula ngayon, ititigil na natin ang paglulustay sa salapi ng bayan.